Jubilito TV Official. Okay, so yun. Inyo sa mga kabagis, Jubilito TV Official po, at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video, mga kalingap, mga kabagis, no? So wag na po nating patagalin for today's reaction video. Gawa lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng ating personal opinion regarding po dito sa naging live ni Federico, ni Lolo Federico, ni Tatang Federico, ni Lolo Ferds, ni Lolo Pedring, you name it, no? Mga kalingap, mga kabagis natin. Biruin nyo, nananahimik itong si Beyonce, no? Na ipinagdiwang ang kanyang 18th birthday. Hindi ko lang po maintindihan kung nakikisawsaw para sa views or talagang hindi siya makamove on sa kagandahan po ni Beyonce. Bakit ko po nasabi, mga kalingap, mga kabagis? Kasi po, ito pong si Lolo Pedring ay in despite of dun sa mga reklamong ibinato na, no, sa cybercrime ni Beyonce, no, regarding dito sa kanyang paninira, no, nitong mga nakaraang buwan, ay hindi pa rin po nananahimik at nilait na naman po, no, mga kalingap, mga kabagis, nitong si Lolo Pedring, ito pong si Beyonce. So ano na naman kayang panlalait ang mga binitawan ni Lolo Pedring kay Beyonce? Narito po yon. Panoorin po muna natin. Wala. Si Beyonce, ano ginanda nun? Naku po, napaka-ordinaryo. Mukhang bakla pa nga. Shoutout, Ma'am Rowan. Mas maganda po sa kanya yung bakla sa kanto yung nagpaparlo dyan sa kanto namin. Naku. Mas mukhang babae pa sa kanya. So yun, no? Ang bihira. Mukha daw bakla. Mas maganda pa daw yung bakla dun sa kanto nila. Anong klaseng kwento, mga kalingap? Anong klaseng mentalidad meron itong si Tatay Pedring? Na kung saan yung panlalait, no? Yung panlalait na hindi naman ginagawa sa kanya nung bata, di ba? Ay patuloy niyang niyuyurakan yung pagkatao. Tama ba na sabihing mukhang bakla si Beyonce? Tama ba na ikumpara mo sa opposite sex or opposite gender yung kagandahan ni Beyonce or yung itsura ni Beyonce? Sinong nasa wastong pag-iisip, no, na isang individual ang makakapagsabi ng ganito kay Beyonce? Or si Federico lamang po ay mema lang, may masabi sa kanyang live? Akala ko ay nanahimik na si Federico regarding kay Beyonce. Pero dito sa kanyang live, sabi niya pa, no, ay itong mga darating na araw ay pagtsatsagaan natin kahit laos na. No? So ina-assume ni Federico Santos na si Beyonce bilang isang namamayagpag na Kalingap Angels ay laos na. Nakakalungkot lang isipin, no, mga Kalingap, mga kabagis, na yung ganitong klaseng individual na nasa twilight years niya na ay ganito pa rin po yung takbo ng kanyang pag-iisip. Na natutuwa siya, no? Natutuwa siya kung siya po ay nakakapanlait ng kanyang kapwa. Tatay Pedring, tignan mo muna yung sarili mo. 'Di ba? Bago ka mamintas, no, ng ibang tao. Marami ang nagmamahal kay Beyonce. Marami ang humahanga sa kagandahan ni Beyonce, 'di ba? Pero bakit ikaw, no? Na dapat ay isang ehemplo dahil sa edad mo, 'di ba? Dapat nirerespeto ka sa edad mo. Paano ka makakakuha ng respeto kung ganyan yung mga sinasabi mo sa mga taong hindi ka naman, 'di ba, pinapakialaman? Hindi naman pinapakialaman ang buhay mo. Ikaw nga yung mahilig sumawsaw. Ikaw nga yung mahilig mag-content dito sa mga taong
'di ba? Nananahimik, no? So ano na naman ang mangyayari dito kung ito'y mapanood nila Beyonce? Idadagdag na naman sa reklamo mo sa cybercrime, 'di ba? O sa bagay, hindi ka naman natatakot. Proud ka pa nga, 'di ba? Sabi mo na walang problema kung ikaw ay masampahan ng cybercrime or ng cyber libel dahil ang pagkakaalam ko ay yung reklamo ay umuusad na, no? Umuusad na yung reklamong ah, ibinigay sa iyo nila Beyonce nung unang binalahura mo sila, no? Nung sinabihan mong galisin yung bata, no? Na nire-repair mo na nanggaling mismo kay Dr. Lab, binitawan mismo ni Dr. Lab yung mga ganong salita. So, base doon sa binitawan ni Dr. Lab ay nagngangak-ngak ka na diyan sa channel mo at wala ka namang maipakitang pruweba, no? Na itong si Beyonce at that time ay sinasabihan mong galisin. Wala ka naman naipakitang picture. Wala ka naman naipakitang video. Ang ibinabandera mo lang ay sinabi ni Dr. Lab, no? So, patunay lamang ito, Lolo Pedring, na puro ka false accusation dun sa bata. 'Di ba? Puro ka bintang pero wala ka namang pinanghahawakang resibo. 'Di ba? So nakakalungkot lang, no, mga kalingap, mga kabagis natin, na talagang itong taong ito, no, na dati, no, lagi niyang sinasabi na ang kalaban niya ay si BSM, pero ngayon ang pinupuntirya niya yung mga beneficiaries ng kalingap, 'di ba? Nasaan na yung advokasya mo noon na sinasabi mo na lumabas ka lang kasi gusto mong protektahan, no? Yung beneficiaryong sinusuportahan mo, yung dating beneficiaries ng kalingap. Ako po, protektahan ko na kasi hindi ko sasabihin yung pangalan. Pero alam ng viewers kung sino yung tinutukoy ko. 'Di ba? Yun yung advokasya mo noon eh. Pero ngayon, syempre, nasilaw ka na sa mga views, sa revenue, kaya wala ka nang pakialam, no? Kung makasakit ka man ng damdamin ng mga taong idinidiscuss mo, itinatopic mo sa mga live mo. 'Di ba? May kwan pa ba? Tanong lang, Lolo Pedring. May napupulot pa bang aral yung mga viewers mo sa mga live mo? Na kung saan, no? Sa bawat live mo ay puro sabihin na nating pangangantsaw at pangmamaliit ng kapwa yung ginagawa mong content. Ayan yung mga daily dose na ipinapasok mo sa isipan ng mga viewers mo, no? Sabi nga po nila, kung ano yung tinanim, yun din yung bunga. So kung ano yung mga i-feed mong information sa mga viewers mo, sa tingin ko, ganun din sila. 'Di ba? Kaya sana ako'y umaasa pa rin, Lolo Pedring, na mabago ng Panginoong Diyos yung takbo ng pag-iisip mo. 'Di ba? Para man lang sana pagdating ng panahon na alam naman natin na tayo ay pupunta rin diyan, ay 'di ba? You found the reconciliation sa sarili mo. 'Di ba? Dapat nga ini-enjoy mo na lang yung buhay, 'di ba? Iniiwasan mo na yung mga ganitong stress na pwedeng ibato sa'yo ng mga reactor. Pero hindi eh. Patuloy ka pa rin. 'Di ba? Patuloy ka pa rin sa pangangantsaw, patuloy ka pa rin, 'di ba, sa pambabalahura ng mga beneficiaries at mga kalingap partners. Hindi ko alam kung estratehiya mo ito para mapansin ka muli ng mga reactors, mapag-usapan ka muli, kasi nowadays, hindi ka na pinag-uusapan. Ayun yung sinasabi ko po, no? Na masyado po tayong nagpapakalunod sa mga bagay-bagay na meron tayo ngayon, katulad ng biglaang pagtaas ng views. Pero asahan mo, Lolo Pedring, trust from the expert. Darating ang time na ang channel mo ay lalamya, na ang revenue mo ay hihina,
And doon mo marirealize na yung mga pinaggagawa mo ay walang forever. So yun lang, panawagan kay Lolo Pedring. At yun na rin po ang aking opinion dito po sa panibagong patutsada niya na naman kay Beyonce, no? Na di umano ay mukha daw bading. 'Di ba? Coming from the word of isang, sabihin na nating nasa twilight years niya na, 'di ba? Isang matandang dapat nirerespeto na. Pero ano ang mararamdaman ng mga sumusuporta kay Beyonce kung marinig na naman yung mga sinasabi mong ito? Yun lang mga kalingap, mga kabagis. Hanggang dito na lamang po. Jubilito TV Official. As I always say, peace, God first. God bless po, Lolo Pedring. Bye-bye!